Sa pagdiriwang ng bagong tahanan, sumigaw ang aking biyenan, masikip na ang sala. Dalhin mo na ang mga magulang mo at kumain sa kusina. Umalis na ako agad at dinala ang aking mamagulang sa isang maluho at sikat na hotel at sinimulan ko ang aking plano. Isang oras pagkaraan, nakpanik at nagtatawag ng halos 60 beses ang aking biyenan at asawa dahil ginawa ko ito. Bago magsimula ang kwento, ipaalam muna sa comment box kung saan kayo nakmumula, makakababayan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mapatuloy ang channel na ito at makapahatid ng mas maraming magagandang kwento. Dapat sana ay masayang araw iyon para sa lahat na nasa loob na malaking bahay na iyon. Ang kagalakan ng housewarming party ay nararamdaman na mula pa sa labas ng mataas na bakal na rehas. Dose-dose ng panauhin na mga kaibigan sa koro at sa simbahan ni Aling Remedios ay napuno na ang sala at harapan ng bahay. Nakukuwentuhan sila, nagtatawanan, at nagmamarangya nga kanilang maalahas na nakasuot sa mapulso at lig. Si Aling Remedios mismo ay abala sa pag-akyat ng bawat panauhing dumadating, ang mukha niya ay puno ngang pagmamataas. Patuloy niyang ikinukuwento ang karangyaan ng bahay, ang halaga ng makasangkapan, at kung gaano siya kapalat na magkaroon ng ganito kaginhawang buhay ngayon. Si Armand, ang kanyang anak na lalaki, ay nakatayo malapit sa kanya, nakisa rin sa bawat papuri mula sa mga kaibigan na kanyang ina. Sa sulok ng kwarto, si Salome na may maayos na buhok na nakakuha ng tumbling ay abala sa pagtiyak na ang lahat ng pagkain para sa mga panauhin ay maayos na naihain. Bilang tunay na may bahayang tahanan, nagtrabaho siya ng tahimik, tinitiyak na walang isang panauhin ang maaring makaramdam ng kakulangan. Pinunasan ni Salome ang pawis sa kanyang pagkatapos ay ngumiti ng may kasiyahan na makita ang mahanay ng maluho at masarap na pagkain na inihanda ng isang kilalang catering company. Nais niyang dumaan ng maayos ang araw na iyon para mapanatili ang pagpaparangal ng pamilya. Ngunit biglang nasira ang katahimikan nang lumitaw ang dalawang matatandang tao sa pintuan. Sila ang magtunay na magulang ni Salome, pareho silang dumating na may simpleng hitsura. Malinis at mayos ang kanilang damit, ngunit malinaw na makita na hindi ito mga mamahaling kasuotan katulad ng suot ng mga panauhin sa sala. Ang tatay ni Salome ay may dalang baw na may 3 patong na mga pagkain lutong ulam sa mga lata at pinggan, habang ang nanay ni Salome ay hawak ang isang plastik na bag na may mga homemade kakanin. Nakatayo sila ng may pag-aalangan, mukhang nahihiyang makita ang maraming tao at karangyaan sa harap nila. Nang makita ang pagdating ng kanyang mamagulang, biglang nagliwanag ang mukha ni Salome. Ibinaba niya ang baso na hawak niya at halos tumakbong lumapit sa kanila. Agad na hinawakan ni Salome ang kamay ng kanyang ama at ina at hinalikan ang likod ng kanilang makamay ng may buong paggalang. Bumukol sa kanyang dibdib ang pagnanasa at kasiyahan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina, binulong na gaano siya kasaya sa pagdating nila sa okasyong iyon. Ngumiti ng mainit ang tatay ni Salome. Ibinigay ang bawol na kanyang dalang, sinasabi na ito ang paboritong pagkain ni Salome na espesyal na niluto ng maga. Tinanggap ni Salome ang bawol na iyon na may nangingitim na mga mata, nararamdamang napakahalaga at napakamahal siyang kanyang mamagulang. Ngunit hindi tumagal ang mainit na eksena. Si Aling Remedios na abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan ay biglang lumingon at nakita ang eksena. Agad na nawala. Ang mapagmataas na ngiti sa mukha ni Aling Remedios, pinalitan ng mukha ng pagkarimarim at galit. Naramdaman niya na ang pagdating ng kanyang mabiyenan na may simpleng hitsura ay sisira sa kanyang reputasyon sa harap ng kanyang mamayamang kaibigan. Sa mabilis na hakbang at mabilis na pahinga, nilapitan ni Aling Remedios si Salome at ang kanyang magulang. Ang tunong kanyang masapatos na sumasalunga sa marmol na sahig ay maring naputol ang usapan ng ilang mga panauhin sa paligid niya. Salome, ano ang ginagawa mo diyan? Bakit mo pinayagan ang mataong ito na pumasok sa harapang pintuan? Sagot ni Aling Remedios sa tinik na sinadyang palakasin, kaya ilang panauhin ang tunay na huminto sa pag-usap at tumingin sa direksyon ng pintuan.
Nagulat si Salome sa sinabi ngang kanyang biyenan. Sinubukan niyang manatiling mahinahon at ngumiting magalang. Nanay, ito ang tatay at nanay ko. Bagong dating lang sila mula sa mahabang paglalakbay para dumalo sa housewarming na ito. Nagdala rin sila ng pagkain para sa ating lahat. Tinignan ni Aling Remedios ang baul na hawa ni Salome ng may mabang tingin. Umungal siya ng marahas, pagkatapos ay nagtaas ng makamay sa baywang. Anong pagkain iyon? May order na tayong pinakamahal na pagkain. Hindi tayo nangangailangan ng baryo na pagkain na iyon at tingnan ang kanilang damit. Hindi naaangkop na tumayo sila sa gitna ng aking makararangalang panauhin. Masikip na ang sala, dalhin mo ang iyong mga magulang at kumain sa marumi nilang kusina. Huwag kayong mapahiyang aking okasyon, sigaw ni Aling Remedios. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Biglang pumanawk ang katahimikan sa kwarto. Lahat ng mga mata ay nakatutok na ngayon kay Salome at sa kanyang mga magulang. Yumukod ang tatay at nanay ni Salome. Pumula ang kanilang mukha sa naramdamang kahihiyan. Ang nanay ni Salome ay nagsimula pa ring umiyak. Nanginginig ang kanyang makamay habang hawak ang dulo ng kanyang damit. Naramdaman ni Salome na kumukulo ang kanyang dugo. Tinitigan niya ng matalas ang kanyang biyenan, hindi makapaniwala sa malupit na salitang kakalabasang lumabas sa bibig ng babaeng iyon. Sa lahat ng oras na iyon, lagi siyang tumatahimik at nagtitiis sa harap ng kawalang katarungang ginagawa ni Aling Remedios upang mapanatili ang kanyang pamilya kasama si Arman. Ngunit ngayon, nalampasan na ni Aling Remedios ang hangganan. Ang pang-alipusta sa kanya ay maaari pang tiisin, ngunit ang pang-abuso at pagpapahiya sa kanyang mamagulang sa harap ng lahat ay isang malubhang pagkakamali. Lumingon si Salome sa direksyon ni Armand na nakatayo hindi kalayo sa kanila. Umaasa siya na ang kanyang asawa ay lilakad papalapit, itatanggol siya at ang kanyang magulang, o babawin man lang ang kanyang ina at paalalahanan ng magandang asal. Ngunit naguho ang pag-asa. Huminga lang ng malalim si Armand, inilagay ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at lumakat ng palapit na may tamat na muka. Tara na, Salome. Totunga ang sinabi ng nanay. Puno ang sala. Dalhin na ang iyong magulang sa likod. Huwag maging matigas ang ulo. Hindi mo ba nakikita na nag-enjoy ang kaibigan ng nanay? Huwag gumawa ng gulo dito, sabi ni Armand sa patak na tono, na parang ang pag-aalis ng kanyang biyenan sa kusina ay pinakakaraniwang bagay na magagawa. Para sa puso ni Salome, ito ay parang tinamaan siyang martilyo. Ang lalaking inaasahan niyang magiging kanyang tagapagtanggol ay isang duwarde pala na laging nagtatago sa likod ng kanyang ina. Ang malalim na pagkabigo ay nagbago sa tingin ni Salome na naging napakalamig. Hindi na siya umiyak, hindi na siya nakiusap. Tinuwid ni Salome ang kanyang katawan, inaayos ang kanyang buho na may napakakalmang galaw, pagkatapos ay tinitigan si Arman at si Aling Remedios ng isa-isa. Sige, kung masikip na ang sala para sa aking mga magulang, aalis kami, wika ni Salome sa napakakalmang boses na nagpapahiwatig ng ganap na katibayan. Walang panginginig sa kanyang boses. Natawa ng mapanuya si Aling Remedios, tiklop ang mga kamay sa dibdib. Mabuti naman, lumayo ka na. Huwag sirain ang aking masayang araw. At saka, kung wala kayo, magiging mas elegante ang okasyong ito. Hindi sumagot si Salome sa sinabi ng kanyang biyenan. Ibinalik niya ang kanyang katawan. Inakbayan ang balikat ng kanyang ama at ina ng malambot. Halika na, tatay, nanay. Hindi tayo nararapat sa lugar na walang respeto. Bulong ni Salome na pinapanatag ang kanyang magulang. Ang tatay at nanay ni Salome ay humangalang at yumakap, humakbang ng mabagal-bagal na sumusunod sa kanilang anak. Nagbulong-bulungan ang ilang panauhin, may nawa ngunit mas marami ang tumawa at nanghusga sa pag-alis nila. Lumayo ang tingin ni Arman, natutuwa dahil mabilis na natapos ang kaguluhan na hindi na kailangang magaway. Hindi niya naunawaan na ang hakbang ng kanyang asawa papalayo sa pintuan ng bahay ay simulang ganap na pagkawasak ng kanyang buhay.
Patuloy na lumakad si Salome nang matuwid ang likod. Nang makapasa na sila sa mataas na rehas na bakal, huminto sandali si Salome. Tiniyak niya na nakatayo ang kanyang ama at ina sa maaliwalas na lugar. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang smartphone mula sa kanyang bag. Mabilis gumalaw ang kanyang madaliri habang nag-type ngang mensahe sa isang napakahalagang tao. Ang mensaheng iyon ay napakalilinaw at hindi nangangailangan ng mahabang paliwanag. Ipadala ito sa kanyang personal na abogado na lihim na namamahala ng lahat ng kanyang maaset at kayamanan. Ipatupad na ang ating plano ngayon, linisin ang bahay na iyon nang walang natitira, palayasin silang lahat. Pagkatapos may padala ang mensaheng iyon, itinapon muli ni Salome ang kanyang telepono, tumingin siya sa maluho at magandang bahay na kanyang iniwan para sa huling pagkakataon ngayon. Isang manipis at napakalamig na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Akala ni Aling Remedios na galit lang siya saglit tulad ng isang manugang na naiinis. Hindi alam ngang mayabang na babaeng iyon na ang bahay na ipinagmamalaki niya ay 100% binili gamit ang perang pinagpahirapan ni Salome. Hindi kailanman nagbigay si Arman ng kahit isang piso, kahit ang lalaking iyon ay nabubuhay sa mga pasilidad ng kumpanya kung saan si Salome ang pangunahing may-ari. Ngayon, ipapakita ni Salome sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng mawala ang lahat sa isang kisap mata. Pagkatapos umalis sa bahay na iyon, pinahinto ni Salome ang isang taksi na dumaan sa dulong ng kalye. Binuksan niya ang pintuan at pinaakyat muna ang kanyang magulang. Sa loob ng sasakyan, napakatahimik ng kapaligiran. Maririnig lang ang tunog ng makina at hangin ng aircon. Patuloy na yumuyukot ang nanay ni Salome, paminsan-minsang nakpupunas ng luha na muli ring dumating sa kanyang pisngi. Ang tatay ni Salome naman ay tumingin ng tuwid sa harap ng walang pagpapahayag. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng malalim na pagkakasala. Umupo si Salome sa pagitan nila, mahigpit na hinawakan ang kamay ngang dalawa para magpadalang lakas. Salome, patawarin mo kami dahil sa aming pagdating nagulo ang housewarming ng iyong biyenan. Sana hindi na lang kami pumunta ngayon. Nagpahiya ka kami sa harap ng iyong asawa at kanyang pamilya. Wika ngang tatay ni Salome sa nakapupunitang boses. Mabilis na umiling si Salome, tinignan ang mukha ng kanyang ama ng may buong pagmamahal. Tatay, huwag na huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kayo nakasala. Ang pagdating ninyo ngayon ay nagbukas ng aking mamata. Dati ay lagi akong nagtitiis. Sinusubukan kong takpan ang lahat ng masamang ginagawa nila para mapanatili ang kasal. Ngunit ngayon, pinagalipustaan nila ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko kayo. Simula ngayon, hindi na ako mananahimik. Sila ang matututo kung ano ang tunay na kahihiyan. Patuloy na tumakas ang sasakyan sa masikip na daan patungong isang 5-star hotel sa gitna ng lungsod, isang lugar na madalas gamitin ni Salome para sa mahahalagang negosasyon, isang lugar na nagpapahayag ng karangyaan sa bawat sulok. Pagdating doon, tinulungan ni Salome ang kanyang magulang na bumaba. Ang magwardya sa malaking salamin na pintuan ay maingat na sumalubong sa kanila, yumuyukod ng magalang nang makita ang pagdating ni Salome na kilala na sa lugar na iyon bilang espesyal na panauhin. Lumakat sila sa mga maringal na pasilyo na pinagandang may malalaking kristal na chandelier. Ang tatay at nanay ni Salome ay namangha at nahiyang lumakad sa makapal na alpombra. Hiniling ni Salome sa mga tauhan na ihanda ang isang natatanging kwarto para kumain na nakaawa mula sa mga ibang panauhin para makapagpahinga at makakaing tahimik ang kanyang mga magulang. Pagpasok sa malawak at magandang kwartong iyon, inupo ni Salome ang kanyang magulang sa mga upuan na nakabalot ng malambot na tela. Pumasok ang isang waiter na may dalang menu. Nag-order si Salome ng iba't ibang espesyal na pagkain mula sa appetizer hanggang sa dessert na pinakamasarap at pinakamahal sa lugar na iyon. Nag-order din siyang sariwang juice para papawiin ang uhaw nila. Habang naghihintay ngang pagkain, binuksan ni Salome ang baul na dinala ng kanyang nanay kanina. Kumuha siyang isang pirasong kakanin at kinain ng masaya.
Ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo, nanay. Walang mahal na pagkain ang makakatalo sa lutong nanay. Papuri ni Salome ng taos puso na nagdulot sa wakas ng maliit na ngiti sa labing kaniyang nanay na desde kanina ay malungkot. Nang matiyak na naaatis na ang kanyang ama at ina, muling nagbago ang isipan ni Salome. Ang fokus niya ngayon ay nakadirekta sa malaking plano na sinimulan na niya. Humingi siya ng pahintulot sandali sa kanyang mamagulang na pumunta sa sulok ng kwarto. Kinuha ni Salome ang kanyang telepono at direktang tinawagan ang kanyang personal na abogado. Sinagot ang tawag sa ikalawang tuktok. Lahat ng team ay handa na sa lokasyon. Ginang Salome, nakihintay lang kami ang susunod na utos mula sa inyo. Ang matibay na tinig mula sa kabilang dulong telepono ay napakakatiwala ang marinig. Mabuti. Gawin ayon sa unang tagubilin. Putulin ang lahat ng ekses sa kuryente at tubig ng bahay mula sa sentro. Makipag-ugnayan sa catering. Sabihing nakansela ang bayad at hilingin nilang bawiin ang lahat ng pagkain ngayon din. Pagkatapos magsimula ang kaguluhan, pumasok sa bahay kasama ang security and subdivision. Ipaalam sa lahat ng dun kung sino ang tunay na may-ari ngang bahay at palayasin ang nakatira ng walang pagbubukod. Huwag hayaang magdala ng kahit anong mahalaga. Utos ni Salome sa napakakalmang tinig ngunit punong kumpiyansa. O ginang, isasagawa na namin ito ngayon din. Maaari kayong subaybayan ang lahat mula sa CCTV. Isinara ni Salome ang tawag. Bumalik siya sa mesa ng tumpak na nagsisimula nang ihain ng waiter ang iba't ibang pagkain na nakakaangganyo. Umaangat ang singaw mula sa mga pinggang maayos na nakaayos, nakakalat ng mabangong aroma ng pampalasa. Dahan-dahang nagsimulang kumain ang tatay at nanay ni Salome. Kumain din si Salome, ngunit ang kanyang mata ay paminsan-minsang tumitingin sa kanyang telepono na nakalagay sa mesa. Binuksan niya ang isang espesyal na app na direktang konektado sa lahat ng CCTV na naka-install sa bahay. Sadyang nag-install si Salome ng maraming CCTV nang hindi alam ni Armand at ni Aling Remedios. Dati ay para lang sa seguridad. Ngunit ngayon, ang mga kamerang iyon ay naging tahimik na saksi ng palabas ng pahihiganti na labis niyang hinihintay. Sa screen kanyang telepono, nakita ni Salome na maingay pa rin ang salang bahay. Si Aling Remedios ay masaya pa ring tumatawa habang ipinamamali ang kanyang gintong kuwintas sa kanyang kaibigan. Si Armand ay nakaupo ng tahimik at nag-enjoy ng dessert habang paminsan-minsang tumatango habang nakikinig sa usapan ng matao sa tabi niya. Mukhang napasaya sila. Ganap na hindi namamalayang ang malaking bagyo ay mabilis na papalapit sa kanila. Isinubo ni Salome ang isang piraso ng karne habang ngumingiting mapanuya. Inisip niya kung paano magbabago ang mapagmataas na mukha ng kanyang biyenan at magiging matinding gulat sa loob ng ilang minuto. Ang asawa niyang laging nagtatago sa katabing kanyang ina ay malapit ng mapagtanto na sa lahat na oras na iyon ay nabubuhay siya hindi sa kanyang sariling pawis, kundi sa habak ng asawang kanyang pinalayas. Masarap ba ang pagkain, tatay, nanay? Tanong ni Salome na pumutol sa katahimikan, inilayo ang kanyang tingin mula sa screen ng telepono. Napakasarap? Anak, maraming salamat. Ngunit hindi ba magagalit ang asawa mo na nandito tayo? Tanong ng nanay ni Salome nang may natitirang pag-aalala. Nanay, huwag nang isipin ang lalaking iyon. Ngayon ay araw ng ating kalayaan. Kumain kayo ng marami, dahil pagkatapos nito ay makikita natin kung paano itinataas ang katarungan sa pinakaangkop na paraan. Sumagot si Salome ng malambot habang muling tinitignan ang screen ng kanyang telepono. Ang oras ay patuloy na umaaga at ang pangunahing palabas ay malapit ng magsimula. Ang pagkawasang pamilya ni Arman ay nasa harap ng aming mata at hindi ninais ni Salome na ihinto ito sa kahit anong paraan. Isang oras ang lumipas mula nang umalis si Salome at ang kanyang magulang sa malaking bahay na iyon. Ang kapaligiran sa loob ng espesyal na kwartong pangkainan ng 5-star hotel ay napakahanggat at nakaka-relax. Lubhang naiba sa maingay at mapaggunwaring katahimikan na iniwan nila.
Tumataginting ang mahinang instrumental na musika mula sa naktatagong speaker sa sulok ngang kwarto, nagbibigay ngang napakapahinga na epekto na napakakinailangan ng tatlo sa kanila. Paulit-ulit na pumasok ang mga waiter ng may maingat na hakbang, nagdadala ng iba't ibang dessert na magandang nakaayos sa mga plato ngang mataas na kalidad. May malambot na puding na may prutas, iba't ibang matamis na pastries na may dekorasyon ng mga prutas, at ilang baso ngang sariwang juice na napakalamig sa lalamunan. Ang tatay at nanay ni Salome ngayon ay mas nakarelax na. Ang tensyon na dati ay malinaw na nakikita sa kanilang mga mukha ay dahan-dahang humupa. Nagsimula silang i-enjoy ang marangyang kapaligiran ng hindi nararamdamang intimidated. Ang nanay ni Salome ay minsang ngumiti habang tinitikim ang dessert na hindi pa niya naisip na tikman noon. Umupo si Salome nang nakasandal sa kanyang silya, matamang tinitignan ang mga mukha ng kanyang mga magulang ng may napakalaking pagpapagaan. Sa loob ng maraming taon ng pag-aasawa kay Arman, lagi niyang tinatago ang kanyang pagdurusa mag-isa. Nagtrabaho siya ng husto araw at gabi, ginawa ang kanyang kumpanya mula sa simula, habang ang kanyang asawa ay gumugol lang oras sa pag-imbak at ang kanyang ina ay patuloy na humihiling marangyang pamumuhay. Lagi siyang sumunod sa kanilang mga kagustuhan na umaasang sa isang araw ay magiging malambot ang kanilang mga puso at matanggap siya at ang kanyang pamilya ng tapat. Ngunit ang kaganapan ngayon ay naging patunay na hindi matutumbasan na ang kanyang kabutihang loob sa lahat ng panahon na iyon ay sinasamantala lamang ng manataong walang utang na loob. Kumuha si Salome ng kutsara at nagsimulang iinom ng alagang juice sa harap niya. Lumipat ang kanyang isip sa malalaking desisyong bagong ginawa niya. Wala siyang kahit maliit na pagsisisi. Para sa kanya, ang dignidad ng kanyang magulang ay nasa itaas ng lahat. Ang kasal na matagal niyang pinanatili nang may hirap ay isang walang laman na ilusyon pala. Si Armand ay hindi kailanman tunay na nagmahal sa kanya. Mahal ng lalaking iyon ang kayamanan at kaginhawaan na ibinibigay ni Salome, at si Aling Remedios ang babaeng iyon ay isang linta na patuloy na sumusipsip ang dugo ng hindi kailanman nasisiyahan. Ang pagkaunawa sa lahat ng katotohanan ito ay nagpagaan sa puso ni Salome. Ang mabigat na pasaning dati ay umaapak sa kanyang dibdib ay parang ganap na natanggal. Naramdaman niya na malaya ngayon. Tunay na malaya na matukuyin ang landas ng kanyang sariling buhay nang hindi na kailangang isaalang-alang ang damdamin ng taong humamak sa kanyang pamilya. Sa gitna ng komportableng katahimikang iyon, bigla na lang isang malakas na pagyanik at malakas na tunog ng pagtuktok ng kampana ang pumutol sa kapaligiran. Ang telepono ni Salome na nakalagay sa mesa ay tumunog ng walang tigil. Nagniningning ang screen ng telepono, nagpapakita ng pangalan ng tagatawag na hindi gustong makita ni Salome sa sandaling ito, Armand. Ang tawag ay paulit-ulit at walang tigil, na parang ang tao sa kabilang dulo ay nasa napakaapurahang sitwasyon. Tinitigan lang ni Salome ang screen nang walang kahit anong intensyon na sagutin ito. Ang pagyanik ng telepono ay nagbigay pa ang maliit na pagyanik sa mesa, nakakaakit ng atensyon ng kanyang ama at ina. Salome, tumutugtok ang telepono mo, anak, parang mula sa asawa mo. Hindi mo ba sagutin sandali? Baka mahalaga, sagot ng tatay ni Salome ng may pag-alala. Tinitingnan ang telepono at ang mukha ng kanyang anak ng puri-puri. Ngumiti ng manipis si Salome, marahang tinapik ang likod ng kamay ng kanyang ama. Hayaan na, tatay. Wala nang mahalagang pakinggan mula sa lalaking iyon. Ngunit ang tawag ay tunay na hindi tumitigil. Pagkatapos ng maraming beses na tumunog, ang screen ng telepono ni Salome ay muli na namang nagliwanag. Ngayon ay nagpapakita ng 12-12 ng notification ng mga mensaheng dumating ng sunod-sunod. Sa wakas ay kinuha ni Salome ang kanyang telepono, binuksan ang screen at tiningnan kung ano ang tunay na nangyayari. Sa screen ay makikita ang nakapaktakang numero. May 60 missed calls mula kay Arman sa loob ng mas mababa sa kalahating oras. Hindi iyon lang, may ilang voice messages at mahabang text messages na pinadala ni Aling Remedios.
Lahat ng text messages ay nakasulat sa malalaking titik, puno ngang tandang padamdam at masalitang nagpapahayag ng matinding gulat. Sa wakas ay pinindot ni Salome ang isa sa mga voice message na pinadalang kanyang biyenan. Sadya niyang hindi idinigdik ang telepono sa kanyang tainga, kundi pinalaki ang lakas ng tunok para malinaw na marinig sa loob ng manahimik na kwartong iyon. Nang tumuktok ang voice message, biglang nasira ang katahimikan sa kwartong pangkainan dahil sa malakas na sigaw na nakabubulag. Salome, baliw ka ba? Pakiusap palayas ang nga taong ito. Hinihingi ng nanay ang tawid mo. Kinukuha nila ang lahat. Salome, ang boses ni Aling Remedios ay napakaingay at napakapaos, nanginginig ng husto at puno ng iyak na napakahistriko. Sa likod ng boses ng kanyang biyenan, malinaw na marinig ni Salome ang kaguluhang nangyayari. May tunong ngang mabibigat na kasangkapan na dinadrag ng marahas, tunong ngang basag na salamin na nahuhulog sa sahig, sigaw ngang mapanauhin na napakagulat, at malakas na sigaw ngang ilang lalaki na nagutos sa lahat na agad na lumabas. Ang kapaligiran sa voice message ay tunay na parang isang lugar ng sakuna na biglang dumating, namangha ang tatay at nanay ni Salome nang marinig ang nakakatakot na tunog mula sa telepono ng kanilang anak. Tinapan ngang nanay ni Salome ang kanyang bibig ngang parehong kamay. Magkatabingin ang kanyang mamata sa pagkabigla. Hindi nila ganap na naunawaan kung ano ang nangyayari sa bahay na kanilang kamakailan lamang iniwan. Ilang oras lang ang nakakaraan, ang bahay na iyon ay punong tawa at pagmamalaki. Ngunit ngayon, ang maririnig lang ay sigaong takot at matinding gulat. Salome, Diyos ko, ano ba ang tunay na nangyayari doon, anak? Bakit parang takot na takot ang boses ng iyong biyenan? Sino ang mataong kumukuhang makasangkapan? Tanong ng nanay ni Salome nang nanginginig ang boses. Muli ay bumalik ang pag-aalala sa kanyang malambot na puso. Pinalit ni Salome ang voice message, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang telepono sa mesa ng may napakakalmang galaw. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita kahit kaunting awa o pagsisisi. Tiningnan ni Salome ng tuwid ang kanyang mamagulang, binibigyan ng napakakatiwalaang tingin na lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Inaani nila ang kanilang itinatanim. Nanay, ang marangyang bahay na ipinagmamalaking babaeng iyon, lahat ng kasangkapan na ipinagyayabang niya, at pati na rin ang mahal na pagkain na ipinagbawal niyang hawakan ninyo, lahat ito ay aking pag-ari. Ako ang bumili nga, lahat ng ito gamit ang aking sariling pinahirapang pera. Dati ay hinayaan ko silang gamitin ito dahil gusto kong irespeto ang buhay mag-asawa. Ngunit dahil pinili nilang itapon ang respeto at paalisin kayo na parang majapulubi, kaya kinukuha ko na muli ang lahat ng aking karapatan. Pinapaalis sila ngayon mula sa bahay ng walang dalang kahit ano maliban sa suot na kasuotan. Paliwanag ni Salome ng walang kahit anong pag-alangan sa kanyang boses. Narinig ng tatay at nanay ni Salome ang paliwanag ng kanilang anak at natahimik. Hindi nila inakala na ang kanilang anak na sa lahat na oras na iyon ay mukhang tahimik at palaging nagpapalampas ay may ganito kalaking katibayan. Nalaman rin nila sa unang pagkakataon ang katotohanang ang kanilang manugang na sa lahat ng oras ay mukhang matagumpay at maimpluwensya pala ay isang lalaking nakasalalay lang sa kanyang asawa. Muli ay kumuhang kutsara si Salome at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang dessert na parang walang malaking bagay ang kakalabasang nangyari. Tapusin ang pagkain ninyo, tatay, nanay, ang palabas doon ay nagsimula pa lang, pinagpalait nila tayo sa harap ng lahat. Kaya hayaan nating makita rin na lahat kung paano sila babaksak sa pinakailalim ng bangin ngayon din. 30 minuto bago marinig ni Salome ang histrikong voice message na iyon, ang kapaligiran sa magandang bahay ay nasa pinakamataas pangang katuwaan. Si Aling Remedios ay nakatayo sa gitna ng sala na napapalibutan ng kanyang kaibigan na patuloy na nagbibigay ng mapekeng papuri. Nakukuwento niya ng napakasigasig, ang presyo ng kristal na palamuting nagbibitin sa itaas ng kanilang ulo, nagbanggit ng napakalaking halaga na kinukumpirma niyang resulta ng pagsisikap ng kanyang minamahal na anak na si Armand.
Si Arman naman ay naupo sa mahabang malambot na sofa, nakatawid ang mga paa ng may mayabang na hitsura, naramdamang parang napaka-generous na Panginoong bahay. Pareho silang ganap na walang pakialam na ilang minuto lang ang nakaraan ay pinalayas nila ang kanilang manugang at mga biyenan ng napakalupit. Para kay Aling Remedios, ang kawalan ni Salome at ng kanyang mga magulang ay nagpapagaan ng hangin sa loob ng bahay, ngunit ang pagmamalaking ito ay biglang natapusin sa napakakagulat na paraan. Tumpa na nang itinaas ni Aling Remedios ang kanyang baso para magtos kasama ang kanyang panauhin, isang napakalakas na klik ang narinig mula sa labas ng bahay. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng ilaw sa malaking bahay ay ganap na pumatay. Ang aircon na nagpapalamig ng kwarto ay biglang huminto. Ang musika na sumasama sa salusalo ay natigil. Agad na naging dilim sa loob, naiwan lamang ang liwanag ng hapon na pumapasok sa malalaking salaming bintana. Agad na nagbago ang sala at naging maingay. Ilang babaeng panauhin ang nagsigaw ng nagulat, habang ang iba ay nagsimulang makreklamo dahil ang hangin sa loob na kwarto ay nagsimulang mainit at nakakatunog. Sinubukan ni Aling Remedios na itago ang kanyang gulat sa pamamagitan ng masay na tawa. Pinatahimik niya ang kanyang kaibigan, sinasabi na siguro ay isang karaniwang abala sa kuryente mula sa lungsod na magsisiga ulit sa loob ng ilang minuto. Armand, mabilis na suriin ang pangunahing circuit breaker sa harap. Bakit ba maring masira ang kuryente sa isang ganoong mahal na bahay? Gawing comfortable muli ang ating mga panauhin. Utos ni Aling Remedios nang may bahagyang nagmamadaling tono. Agad na tumayo si Armand, lumakad ng mabilis patungo sa electrical panel na nasa malapit sa garahe. Sinubukan niyang itaas ang circuit breaker ng paulit-ulit, ngunit ang kuryente ay ganap na hindi nagliwanag. Nagsimulang malito at paawisan si Armand. Sinubukan niyang bukasan ang gripo ng tubig sa hardin para hugasan ang kanyang kamay, ngunit kahit isang pata ng tubig ay hindi lumabas sa tubo. Naputol na rin ang supply ng tubig sa bahay. Bago pa makareport si Armand ng pagkakaiba sa kanyang ina, isang malaking kaguluhan ang nagsimula sa harap ng bahay. 3 malalaking truck na may nakasulat na pangalan ng catering company ang pumasok ng marahas, gumagapas ng mamahal na halaman sa gilid ng daan. 12 ng lalaki na nakasuot ng uniforme ay bumaba mula sa mga truck ng may napakasalat at galit na mukha. Nang walang hinihinging pahintulot, direkta nilang sinugot ang sala na puno pa rin ng mapanauhin. Ang mamanggagawang ng catering ay mabilis na kumilos. Hinila nila ang pangunahing mesa ng pagkain. Kinuha ang mga bandehang puno ng masasarap na pagkain na hindi pa nahahawakan, at kahit ang mga platong pagkain na hawak ng mga panauhin ay kinuha rin. Sumigaw ng galit si Aling Remedios, sinubukang harapin ang marahas na kilos ng manggagawa. Hoy, ano ba iyan? Kapal ng mukha ninyo kukunin ang pagkain sa aking okasyon. Binayaran ko ng mahal ang lahat ng pagkain na ito. Ibalik iyan lahat ngayon din. Sigaw ni Aling Remedios na pulangang mukha sa galit at kahihiyan. Tiningnan ng pinunong catering workers si Aling Remedios ng matuso at mapanggamak. Humihingi po kami ng paumanhin, Ginang. Nakatanggap lang kami ng opisyal na abiso na ang buong bayad para sa okasyong ito ay nakansela ng pangunahing nagbabayad. Ang parang babayad ay kinuha muli sa pamamagitan ng sistema ng bangko. Hindi kami magbibigay ng libreng serbisyo. Babawing muli namin ang lahat ng pagkain. Ang salita ng lalaki ay nagpagulat sa lahat sa kwarto. Ang masosyalatang kaibigan ni Aling Remedios ay nagsimulang makbulong-bulungan, nagpalitan ng tingin na puno ng pagdududa at pang-asar sa babae na ilang minuto lang ang nakaraan ay napakayabang nakuugali. Namutla ng ganap ang mukha ni Aling Remedios. Lumingon siya kay Armand na bagong pumasok sa bahay. Si Armand ay kasing lito din niya, ganap na hindi niya naiintindihan kung paano nangyari ito. Ngunit bago pa man nila maunawaan ang problema sa pagkain, isang mas nakamamatay na suntok ang dumating. Isang grupo ng security guard ng subdivision ang pumasok ng matibay na hakbang, nagbibigay daan sa 3 lalaking nakapolo at barong na dala ang maraming dokumento sa kanilang mga kamay.
Sila ang team ng abogado na kinatawan ni Salome. Ang presensya ng mga tao sa opisyal na uniforme at ng mga lalaki na nakasuot ng barong ay nakpalit ng kapaligiran ng kasayahan na parang lugar ng mahalagang aktibidad. Ang isa sa mga abogado na nasa pinakaharapan ay kumuhang posisyon sa gitnang kwarto, tumingin sa paligid ng may nakakaintimidate na tingin. Lumunok siya ng dahan-dahan, pagkatapos ay nagsimulang magsalita ng malakas na kumalat sa buong sulok ng kwarto. Pakiusap ang inyong pansin, narito kami na may kautusan ngang pagpapaalis ngang bahay. Ang bahay na ito kasama ang lahat ng kasangkapan dito ay ganap na binili at nakarehistro sa pangalan ng Ginang Salome. Ang Ginong Arman at ang Ginang Remedios ay walang karapatan sa pag-aari, hindi kailanman nag-ambag ng kahit isang piso, at ngayon ay opisyal na idineklara bilang nga taong ilegal na gumagamit ng gusaling ito. Hinihiling namin na agad na maalis ang gusaling ito ngayon din. Ang boses ng abogado ay parang kidlat na bumaksa sa tanghaling tapat. Ang mapanauhing sosyaletang nakarinig nito ay agad na tinapon ang kanilang mabibig sa pagkabigla. Ang reputasyon ni Aling Remedios ay napagputol-putol sa isang kisap mata. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan at pagmamataas ay nabulgar sa publiko ng walang awa. Sinungaling, magnanakaw kayo, ito ang bahay nga, aking anak na si Arman. Siya ay isang matagumpay na director. Binili niya ang bahay na ito gamit ang sariling pera. Huwag kayong basta-basta magsalita. Sumigaw si Aling Remedios ng histeriko, tinuturo ang muka NG, abogado ng nanginginig ang daliri. Ganap na hindi naapektuhan ang abogado sa sigaw ni Aling Remedios. Nang napakahinahon, binuksan niya ang folder na hawak niya at ipinakita ang orihinal na titulo ng lupa kasama ang patunay nga pagbabayad na malinaw na nakaprint sa pangalan ni Salome. Ang ebidensya ay napakalinaw. Ginang, ang inyong anak ay isang ordinaryong empleyado na tumanggap ngang pasilidad mula sa kumpanya ng Ginang Salome bilang pangunahing may-ari. At simula ngayon, binawi ng Ginang Salome ang lahat ng pasilidades na iyon, kayong dalawa ay pinapaalis sa bahay na ito. Ang Ginong Arman at kayo ay palalabasin mula sa bahay, humina si Arman. Ang kanyang matuhod ay parang hindi na kaya ang bigat ng katawan. Sa wakas ay napagtanto niya ang nakakatakot na pagkakamali na ginawa niya. Ang pagpapaalis ng kanyang mabiyenan ay katumbas ngang pagpukaw ngang isang nahihimbing na leon. Habang ito ay nangyayari, ang team nga abogado ay direktang nagdikit na malaking sticker na may nakasulat na inilapat NG wastong may-ari sa dingding na salatumpak sa ilalim ngang kristal na chandelier na ipinagmamalaki ni Aling Remedios. Nakita ang kaguluhan at kahihiyang na bulgar sa napakahiyang paraan. Ang masosyaletang kaibigan ni Aling Remedios ay agad na kinuha ang kanilang mabag at nagmamadaling umalis. Lumakat sila palabas ng may mukhangang pakarimarim, iniwasan ang tingin ni Aling Remedios na nagsusumikap na tawagin ang kanilang pangalan ng isa-isa. Sa loob ng mas mababa sa kalahating oras, ang marangyang bahay na dati ay punong tawa at pagmamalaki ay naging madilim, walang laman, at puno nga pagkabigo para sa masasakim na ina at anak. Pinilit silang lumabas sa harap na pintuan ng mga guwardiya. Nakatayo sa ilalim ng mainit na araw ng walang kahit isang piso. Ang makaibigan sa koro ni Aling Remedios ay nakmamadaling humakbang patungo sa pintuan palabas ng malaking bahay. Wala nang magilif na ngiti o matamis na papuri na lumalabas mula sa kanilang mga bibig. Ang mamukha na dati ay nagpapahayag ng pagkamangha ay nagbago ng punong pagkarimarim at panunuya. Sinubukan ni Aling Remedios na pigilin ang pag-alis nila. Nagmamadaling tumakbo siya ng may kahaligang hakbang, sinusubukang hawakan ang braso ng isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na lagi siyang pinupuri. Ngunit agad na itinapon ng kanyang kaibigan ang kamay ni Aling Remedios ng napakarahas, "Huwag mo akong hipuin. Hindi ko talaga inaakala na pala ay isang malaking manloloko ka. Kapal ng mukha mong ipagmalaki ang ari-arian ng iyong manugang na parang sa iyo. Simula ngayon, huwag kang makipag-ugnayan sa amin
Opisyal naming pinaalis ka sa aming samahan, hindi kami makikilala sa taong mahirap na nagpapanggap ng kayamanan, sabi ng babae ng napakasakit ng pananalita. Natumbok si Aling Remedios sa kanyang lugar, nasira ang kanyang puso nang marinig ang insulto, isa-isa niyang nakitang pumasok sa sariling masasakyan ang kanyang makaibigan at lumayo nang hindi na lumingon pa. Ang pagdurusa ni Aling Remedios ay hindi natapos doon. Ang maguwardya ng subdivision ay nagsimulang kumilos ng maigting. Pinaalis nila si Aling Remedios at si Arman palabas ng pangunahing pintuan ng puwersahan. Sinubukan ni Arman na labanan, sinigawan ang mga guwardya na huwag hawakan ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi katumbas ng matatangkat na lalaki. Inalis sila hanggang sa lumampas sa hangganan ng bakal na rehas. Ang tunog ng bakal na pintuan na isinara at nakakandado mula sa loob ay parang hatol ng kamatayan. Ngayon ay nakatayo ang ina at anak sa gilid ng kalsada ng walang punta-puntahan. Unti-unting tinakpan ng maitim na ulap ang sikat ng araw na nagtitipon ng mabilis sa itaas ng kanilang ulo. Humihip ang hangin ng medyo malakas na nagdadala ng malamig na hangin. Pinunasan ni Arman ang kanyang mukha ng marahas, sinusubukang panatilihin ang kanyang isip na nagkalat, kumuha siya sa bulsa ang kanyang pantalon, inilabas ang kanyang mahal na smartphone nang nanginginig ang kamay. Nagnanais siyang mag-book ng pansamantalang tirahan sa isang hotel upang makapagpahinga ang kanyang ina at makarelax. Mabilis na pinindot ang screen ng telepono, inilagay ang detalya ng kanyang credit card sa app, ngunit lumabas ang isang mensahe ngang babala sa screen. Tinanggihan ang transaksyon, kinutuban ni Arman ang no. Sinubukan niyang gamitin ang isa pang credit card. Ang resulta ay ganun pa rin. Lahat ng transaksyon na ginagawa niya ay nakansela ng sistema. Nagsimulang lumagay ang takot sa kanyang isip. Agad niyang hinigilang ang numero ng customer service ng kanyang bangko at pinindot ang tawag. Matapos mapahintulutan ang ilang sandali, isang kawaningang bangko ay sumagot ng kanyang tawag sa napakapormal na boses. Magandang hapon, maaari ba naming tulungan kayo? Ginong Armand, nakita namin ang ilang transaksyon na naghihintay mula sa inyong card ngayon. Sino ang kawaninang bangko na iyon? Siyempre, naghihintay. Bakit hindi ko magagamit ang lahat ng aking credit card? Gusto kong mag-check-in sa hotel at lahat ng transaksyon ko ay tinanggihan. Pakiayos ang sistema ninyo ngayon din. Ako ay isang priority customer. Sigaw ni Arman nang mabilis ang pahinga, sinusubukang mapanatili ang kanyang dignidad na nahuhulog na. Narinig ang tunog ng keyboard mula sa kabilang dulo ng tawag. Pagkatapos ay muling nagsalita ang kawaningang bangko ng mas malamig na tono kaysa kanina. Humihingi po kami ng paumanhin, Ginong Armand, nasuri na namin ang inyong account. Lahat ng account at credit card na hawak ninyo ngayon ay permanenteng naka-freeze ng pangunahing may-ari ng pondo. Kailangan naming ipahayag na lahat ng financial assets na ito ay nakarehistro bilang mga pasilidad ng kumpanya. Ang ginang Salome bilang punong direktor ay binawi na ang lahat ng inyong excess 10 minuto na ang nakakaraan. Wala na kayong balanse kahit isang piso sa aming bangko. Mayroon pa ba kayong ibang gustong sabihin? Halos nahulog ang telepono sa kamay ni Armand. Mabilis na tibok ng puso niya hanggang sa parang gusto nitong sumabog. Isinara niya ang tawag ng hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Ang mapait na katotohanan ay tumabok sa kanyang mukha ng napakasakit. Sa loob ng maraming taon ay nabuhay siya ng palubok sa kayamanan, kumain ng masasarap na pagkain, nagsuot ng mahal na damit, at naramdamang siya ay isang mahusay na pinunong pamilya. Habang ang katotohanan ay lahat ng iyon ay ari-arian ng kanyang asawa. Sa sandaling binawi ni Salome ang mapasilidad na iyon, napagtanto ni Arman na wala siyang anuman, isang salot lang siya na nawalan ng pamilyari. Unti-unti nang bumuhos ang ulan, pagkatapos ay naging matinding pagpapaulan sa loob ng ilang segundo, biglang naging ganap ang mga kalye. Hindi dala ni Armand at ni Aling Remedios ang payong o anumang panangga. Ang mahal nilang mga kaswotan ay agad na nabasa ng buo, kumapit sa kanilang katawan at nagpapalaki sa kanila. Umiyak si Aling Remedios ng marahan,
Inaalingaw-ngaw ang kanyang kapalaran habang yinayakap ang sariling braso. Patuloy niyang tinatawag ang pangalan ni Arman, humihiling ng proteksyon mula sa kanyang anak na ngayon ay wala na ring kakayahan. Sa gitna ng matinding pagpapaulan, muli na namang nagliwanag ang screen ng smartphone ni Armand. Isang notification ng email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang nagpadala ay ang human resources ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Binuksan ni Armand ang mensahe ng may napakasamang pakiramdam. Sinusuri ng kanyang mata ang mahanay ng salita na maayos na nakaayos sa screen. Ang sulat ay nagsasaad na simula ngayon, si Armand ay opisyal na tinanggal ng may kahihiyan sa kanyang posisyon. Natuklasan ng kumpanya ang ebidensya ng matinding paglabag na lubhang nagdulot ng pinsala at lahat ng karapatan sa peseta ay binawi ng buo bilang paunang kabayaran. Sumigaw si Arman ng paulit-ulit sa frustrasyon. Tinampal ang poste ng ilaw na malapit sa kanya hanggang naging pula ang knuckle niya. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang kamay. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi. Lahat ng mayroon siya ay nawala sa loob ng mas mababa sa isang oras. Ang kanyang asawa ay umalis, ang kanyang bahay ay nasamsam, ang kanyang kayamanan ay na-freeze, at ang kanyang trabaho ay nawasak. Lumingon siya sa kanyang ina na patuloy na umiyak sa ilalim ng pagpapaulan. Biglang isang matinding galit ang agaw pananakot sa kanya. Kasalanan itong nanay. Kung sana ay napigilan ng nanay ang bibig, kung sana ay hindi ininsulto ng nanay ang magulang ni Salome at pinalayas sila, hindi tayo magtatapos sa kalye na parang mga pulubi. Siga ni Armand ng tinik na lumalakpas sa ulan. Nagulat si Aling Remedios sa sigaw ng kanyang anak. Tinitigan niya si Arman ng hindi makapaniwala. Ako ang sisisihan mo. Ginawa ang nanay ito para sa inyong karangalan sa harap ng makaibigan ng nanay. Alam ba ng nanay na ang asawa mo ay lihim na nag-imbak ng lahat ng kayamanan niya? Anong karangalan? Pekeng karangalan. Tingnan mo ngayon tayo ay mahirap. Wala tayong tirahan, wala tayong wala tayong anuman. Sumigaw si Arman ng histriko, pinunasan ang kanyang mukha na basa ang kombinasyon ng ulan at luha ang pagsisisi. Nakatayo silang dalawa doon, nagbabatuhan ng sisi sa gitna ng malamig na kalsada, nararamdaman ang unang suntok ng karma na katatapos palang magsimula. Pagkatapos ng maingay na pagtatalo sa ilalim ng walang tigil na pagpapaulan, pinilit ni Arman ang kanyang isip na mag-isip ng malinaw. Kailangang mahanap niya si Salome. Si Salome lang ang tanging paraan palabas ng pagdurusa na ito. Kilala niya ng husto ang kanyang asawa. Sa lahat ng oras na iyon, si Salome ay isang napakamapagpatawad, malambot, at laging sumusunod sa kahit anong nais niya. Si Armand ay napakatiyak na ang lahat ng matinding kilos na ito ay pansamantalang emosyon lang. Kung humingi siyang paumanhin ng taos-puso, siguradong magiging malambot si Salome at ibabalik ang lahat sa dati. Naalala ni Armand ang ugali ang kanyang asawa kapag may ipinagdiriwang o tinatanggap na mga kasosyo sa negosyo. Isa lang ang 5-star hotel sa lungsod na palaging pinipili ni Salome. Nang walang pag-aaksaya ng oras, hinila ni Arman ang braso ng kanyang ina ng marahas. Pinilit itong lumakat kasunod niya sa lulong ng kalsada papunta sa lugar na iyon. Ang paglalakbay na iyon ay napakasakit. Ang paa ni Aling Remedios ay sumasakit dahil naka-high heels pa rin siya na hindi angkop para sa mahabang paglalakad. Ang kanilang mga damit ay marumi dahil nasabong ng putik ng mga sasakyan na mabilis na dumadaan sa kalsada. Nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa malamig na hangin na pumapasok hanggang sa kaibuturan ng kanilang buto. Ngunit hindi pinahintulutan ni Armand ang kanyang ina na magpahinga. Patuloy silang lumakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng 5-star hotel na napakarangya. Ang gusali ay napakaangat na may malalaking haligi na nagpapalabas ng gintong kulay ng ilaw ng lampara. Nang humakbang silang papasok sa pinto nga, salamin na automatiko na may mahigpit na bantay, dalawang guwardya na malinis ang damit ay agad na humarang sa kanilang hakbang. Tiningnan ng guwardya ang hitsura ni Arman at ni Aling Remedios mula ulo hanggang paa ng may mapag-alinlangang tingin.
Tumutulo ang tubig mula sa kanilang madamit, ninarumihan ang makapal na alpombra sa lugar ng pintuan. Paumanhin, Hinong at Hinang, ang hotel na ito ay may mahigpit na dress code. Hindi kayo maring pumasok sa kanitong kondisyon na basa at mahulo. Pakiusap umalis sa lugar na ito para hindi maabala ang aming ibang panauhin. Sinagot ng guwardiya habang inuunat ang kanyang makamay bilang hadlang. Nais kong makita ang aking asawa, ang ginang Salome. Nandun siya siguro. Pakitawag siya. Ito ay napakaapurado. Sinubukan ni Arman na makapasok, ngunit itinaboy ng guwardiya siya pabalik. Nagsimula na namang umiyak si Aling Remedios. Nagmamakaawa sa harap ng salaming pintuan at humihiling na payagan siya. Ang maliit na kaguluhan na iyon ay nakaakit ng atensyon ng ilang panauhin na nasa lounge. Tumpak sa sandaling halos maging magulo ang sitwasyon, narinig ang tunog ng maayos na mga hakbang mula sa pangunahing hagdanan. Isang babaeng may buho na nakakuha ang tumbling ay bumaba ng may napaka-eleganteng at kalmang kilos. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng katibayan. Siya ay sinasamahan ng kanyang magulang na lumalakat ng may mapagmalakin na hakbang sa kanyang matabi. Sa likod nila, 4 na personal na bodyguard na matangkat ang sumusunod ng may alerto. Iyon ay si Salome. Nang makita ang pagdating ng kanyang asawa, naramdaman ni Arman na parang nakahanap siya ng tubig sa gitna ng disyerto. Agad niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Nagbigay si Salomeng maliit na senyas ng kamay sa mga guardia para payagan silang pumasok sa bahaging lounge na malayo sa ibang grupo nga makapanauhin. Sa sandaling nabuksan ang hadlang na iyon, si Aling Remedios ay agad na tumakbo at nagpatira pa sa harap ng paa ni Salome. Ang babaeng nun ay napakaamo at mayabang ay hindi nag-atubiling magpatira pa sa malamig na marmol na sahig, umiyak at nagmamakaawa. Salome, hinihingi ng nanay ang paumanhin mo, patawarin mo ang nanay, anak. Tunay na nagsisisi ang nanay sa pang-insulto sa iyong mamagulang. Pakiusap ibalik ang aming bahay. Pakiusap bawain ang parusang ito. Manghihilakbot ang nanay at mahuhugas ng paangan iyong nanay kung ibabalik mo sa amin ang lahat. Daing ni Aling Remedios nang nanginginig ang boses, nagkahalong luha at ulan na nagpapabasa sa sahig. Yumukot si Salome at tiningnan ang kanyang biyenan ng ganap na walang pagpapahayag. Wala kahit maliit na awa ang makikita sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tinitigan niya si Arman na nakatayo sa tabi ng kanyang ina ng maputla ang mukha at nanginginig na katawan. Tumayo ka nanay. Huwag mapahiya ang sahig ng hotel na itong nga pekeng luha. Humihingi ng pasensya, ngunit ang sala ng aking buhay ay masikip para sa mga taong hindi marunong magpasalamat. At para sa iyo, Armand. Inilipat ni Salome ang kanyang matatalas na tingin kay Arman. Kunin ito. Isang personal na bodyguard ang lumakad pasulong at nagbigay ng makapal na folder kay Armand. Nanginginig ang kamay ni Armand nang tanggapin ang folder. Ang mga papel sa loob nito ay napakaiting. Binuksan niya ang unang pahina at agad itong napunta sa malalaking titik sa tuktok. Iyon ay isang dokumento nga nulmen ng kasal na pirmado na ni Salome. Mabigat ang dibdib ni Arman, ngunit hindi pa tapos si Salome. Buksan ang pahina 2. Utos ni Salome ng malamig na tinik na tumutuhok sa buto. Inibaling ni Arman ang pahina. Sa sandaling iyon, ang kanyang pahinga ay parang huminto. Ang kanyang mukha na maputla na ngayon ay naging puti tulad ng papel. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang sentido, nagahalubilo sa mga natitirang ulan. Sa pahina 2 at pataas ay isang bunton nga dokumentong siping lihim na paglalipat ng pondo. Iyon ay mga matibay at hindi matutumbalang katibayan tungkol sa paggawa ni Arman ng pandarambong sa pera ng kumpanya sa loob ng huling 1 taon. Napakalaking halaga. Hindi lang iyon, sa bahaging likod ng folder ay naroon ang nakasaad ng kasunduan ng utang sa pagitan ni Arman at ng isang grupo ng 5,6. Napilitan si Arman na mangutang ng may mataas na interes para matakpan ang marangyang pamumuhay ng kanyang ina nang nagsimulang maubusan ang pera mula sa pandarambong. Nilunok ni Arman ang laway ng napakasakit.
Nahimatay siya, tinitigan niya si Salome ng punong takot sa tingin. Hindi niya inaakala na ang kanyang asawa ay alam ng lahat ng karumhang itinago niya. Maliwanag na ang asawa niya ay hindi isang bobo. Lagi niyang binabantayan ang bawat kilos ng kanyang asawa at nakolekta ang lahat ng ebidensyang iyon ng tahimik. Pirmahan ang dokumentong iyon ngayon din nang walang kahit kahilingang kahit isang piso mula sa aking pag-ari. Kung gagawin mong tumanggi o susubukang gumawa ng kaguluhan sa susunod, lahat ng ebidensya ng pandarambong at listahan ng utang ay direkta kong ibibigay sa mga autoridad ngayong gabi. Maari kang pumirma sa papel at mabuhay bilang taong walang tirahan o tumanggi at mananatili sa loob ng kulungan ng maraming taon. Banta ni Salome ng tahimik ngunit naklalaman ng nakamamatay na kamandak. Napasulok si Arman ng walang paraan para makaalis. Kung siya ay makulong, ang kanyang ina ay mamamatayang gutom sa kalye. Sa nanginginig na kamay, kinuha niya ang ballpen na inalok ng personal na bodyguard ni Salome. Nilagyan niya ang pirma sa dokumentong iyon nang may nadudurok na damdamin na hindi may pahayag na mga salita. Lahat ng kanyang pagmamataas ay naguho hanggang sa walang natitira. Kinuha muli ni Salome ang folder, sinuri ito sandali, pagkatapos ay ngumiti ng may kasiyahan. Ibinalik niya ang kanyang katawan, akbay ang braso ng kanyang ama at ina ng may buong pagmamahal. Lumakad sila palabas ng hotel patungo sa marangyang sasakyan na nakihintay sa lobby. Hindi na lumingon si Salome. Iniwan niya si Arman at si Aling Remedios na ngayon ay opisyal na naging magataong walang tirahan na may anino nga naghahanap ng pautang na handang hubugin sila anumang oras. Ang tunay na parusa para kay Arman at kanyang ina ay nagsimula pa lang. Ang marangyang sasakyan na sinasakay ni Salome at kanyang magulang ay dahan-dahang lumayo mula sa lugar ng 5-star hotel. Pinakbukas ang matinding ulan ng gabi na tila ayaw tumigil. Nakatayo si Arman nang nakatigil sa gilid ng kalsada, pinanud ang liwanag sa likod ng sasakyan hanggang sa ganap na mawala sa dilim ng gabi. Patuloy na nanginginig ang kanyang makamay, inaalala ang pirma na katatapos palang niyang isulat sa papel na may selyo. Ang pirma na iyon ay hindi lamang naktapos ng kanyang kasal kay Salome, kundi naksilbi rin bilang simula ng pinakanakakatakot na pagkawasak ng kanyang buhay. Itinambak na niya ang nag-isang tagapagtanggol na nagtatakip ng lahat ng pagkabigo at kasinungalingan niya. Sa tabi niya, si Aling Remedios ay patuloy na nakaupo ng nakayuko sa malamig na marmol na sahig ng lounge, nagtatangis ng marahas na inaalingaw-ngaw ang kanyang kapalaran. Ang babaeng iyon ay hindi pa rin matanggap ang katotohanang lahat ng titulo at karangyaan na lagi niyang ipinagmamalaki ay winasak sa loob ng isang sandali. Ang kapaligiran sa harap ng 5-star hotel ay napakasamang pakiramdam para sa kanila. Ilang guwardiya ay nagsimulang lumakad palapit ng may tingin na nagpapaalis. Hindi na sila nagbigay ng kahit anong toleransya sa 2 taong basang-basa at marumi ang damit. Nang hindi na kailangan pang palayasin ng pangalawang beses, hinila ni Arman ang braso ng kanyang ina ng marahas. Pinilit ang babaeng nagtatangis na tumayo. Umungal si Aling Remedios sa sakit ng malakas ang pagkakahawak ng kamay ng kanyang anak sa kanyang braso. Ngunit walang pakialam si Arman sa buntong hininga ng kanyang ina. Ang kanyang isip ngayon ay punong labis na takot. Inaalala ang tumpok ng mga papel na ebidensya ng pandarambong ng pondo ng kumpanya na hawak ni Salome. Alam ng husto ni Arman kung gaano kalaki ang halaga ng pera na kanyang ninakaw sa lahat ng panahon na iyon upang suportahan ang lahat ng kahilingan ng kanyang ina na bumili ng alahas, damit na mahal at mag-organisa ng marangyang handaan na sa totoo ay hindi nila kayang bayaran. Lumakat silang dalawa ng mahinang-mahina, sinusundan ang lulong ng kalsada ng lungsod na ganap pa ang ulan. Ang malamig na hangin ng gabi ay matindi ang pagtuos hanggang sa kaibuturan ng buto, nagpapanginig sa kanila ng walang tigil. Wala kahit isang sasakyang pampubliko na huminto nang isenyas ni Arman ang kamay. Ang mga driver ay binabalewala sila. Iniisip na sila ay mataong walang pera para bayaran ang pamasahe. Ang katotohanang iyon ay malakas na nakapanaok sa puso ni Armand.
Dati ay palagi siyang nakaupo sa sakyan ng marangya na may sariling driver na handang magdala sa kanya kahit saan. Ngayon ay kailangan niyang maramdaman ang tigas ng aspalto at kalupitan ng matingin ng mataong nagdaraan. Patuloy si Aling Remedios na nagreklamo sa buong lakat, sinisisi ang panahon, ang taong dumadaan, at siyempre si Salome sa lahat ng pagdurusa. Hindi huminto ang kanyang bibig sa pagputak. Ganap na hindi niya namamalayang lahat ng kalamidad na ito ay nagsimula sa kanyang sariling kayabangan. Sa gitnang mga hakbang na lalong nagiging mabigat, biglang nanginig at nagsimulang tumugtog ang telepono sa bulsa ni Armand. Nagulat siya. Agad na kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa at tiningnan ang screen. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Agad na kumapal ang takot sa kanyang isip. Sa nanginginig pang kamay dahil sa lamig at takot, pinindot niya ang button ng pagsagot at idinigdik ang telepono sa kanyang tainga. Bago pa man siya makasabi nga halo, isang maagap na bariton na nagbabanta ang direktang narinig mula sa kabilang dulo. Hoy, Arman, inaakalang maari kang makatakas sa amin. Ang due date na iyong utang ay 3 araw na ang nakakaraan. Nabalitaan na namin na pinaalis ka na iyong mataas na asawa, huwag kang sumubok na magtago. Kung hanggang bukas ng umaga ay hindi pa namin natatanggap ang aming pera kasama ang interes, hahanapin ka namin at babalukin ang iyong magabinti. Naririnig mo iyon? Ang tinig ng nagbabantang nagpapaningil ay nakakatakot na marinig. Nilunok ni Armand ang laway ng napakasakit. Natuyo ang kanyang lalamunan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, humingi na dagdag na oras dahil nawala na siya na lahat. Ngunit ganap na ayaw ng lalaki sa kabilang dulo na makinig ng kahit anong dahilan. Ang tawag ay isinara ng tahimik, nag-iwan ng tunog ng dial tone na kumakalabog sa tainga ni Arman. Malamig na pawis ang ngayon ay nakahalubilo sa ulan sa kanyang mukha. Tunay na nasa dulo na siya ang kanyang mabuting kapalaran. Ang pautang na kinuha niya mula sa mga 5,6 ay napakalaki at ang interes nito ay patuloy na lumalaki araw-araw. Palagi siyang nagbabayad ng chichilan ng utang na ayon gamit ang pera mula sa pandarambong ng kumpanya ni Salome. Ngayon, ang pinakukunan ng ninakaw na pondo ay ganap na nakasara at wala siyang anumang ari-arian para mabayaran ito. Lumingon si Aling Remedios na nakita ang mukhang kanyang anak na lalong pumuti at agad na naktanong ng may gulat. Kinuha niya ang impormasyon kung sino ang tumawag at kung bakit napalitan ang mukha ng kanyang anak na parang nakakita ng multo. Tinitigan ni Arman ang kanyang ina ng may isiping punong kawalan ng pag-asa at pinigil na galit. Iyon ay ang 5,6, nanay, ang mataong nagpautang sa akin. Inaakala bang nanay na saan ko nanggaling ang lahat ng pera para bilhin ang maalahas mo at bayaran ang mahandaan ng nanay sa lahat ng panahon na iyon? Hindi kailanman sapat ang aking sahod para suportahan ang pamumuhay ng nanay na napakagustong karangalan. Nagnakaw ako ngang pondo ngang kumpanya at nangutang sa 5,6. Ngayon alam na ni Salome ang lahat. Tinanggal niya ang trabaho ko. Sinamsam ang bahay niya at ang mga 5,6 ngayon ay pinakaabala ng aking buhay. Maari tayong mamatay kung mahanap nila tayo. Sigaw ni Arman sa gitna ng tunog ng ulan na unti-unting humihinto. Nang marinig ang pagtatapat ng kanyang anak, nagbukas ng malawak ang mamata ni Aling Remedios. Mabilis na humina ang kanyang matuhod at halos mahulog siya kung hindi siya kumapit sa poste ng lampara sa malapit. Ganap na hindi niya alam na ang lahat ng karangyaan na ipinagmamalaki niya sa lahat ng oras na iyon ay itinayo sa ibabaw ng tumpok ng utang at krimen ng kanyang anak. Ang tunay na takot ay ngayon na umaapak sa kanyang puso. Ang pangarap na bumalik sa kanyang marangyang buhay ay nawasak. Pinalitan ng nakakatakot na imahe ng pagtugis ng mga kriminal na naglalakad. Kailangan nilang makahanap agad ng mapagtataguan na malayo sa sentrong lungsod. Sinuri ni Arman ang kanyang mabulsa, naghahanap ng manatitirang piso na mayroon pa siya. Ngunit ang kanyang pitaka ay naiwan sa bahay na nasamsam ng abogado ni Salome. Tunay na walang kahit isang piso sila. Lumingon si Arman sa brasong kanyang ina. Tinitignan ang ilang gintong pulseras na nakasuot pa rin doon.
Nang walang pag-atubili, hiniling ni Arman sa kanyang ina na alisin ang maalahas na iyon. Tumanggi ng malakas si Aling Remedios. Itinataguyod ang mga pulseras na iyon na parang iyon ang kanyang buhay. Umiyak siya at nagsabi na iyon na ang nag-isang pag-ari niya ngayon. Ngunit marahas ang ginawa ni Arman. Binunot ng puwersahan ang mga alahas mula sa kamay ng kanyang ina, hindi pinansin ang sigaw ng kababaihan. Nang gabing iyon din ay nahanap si Arman ng tindahan ng ginto na bukas pa sa tabing ng kalsada. Ibinenta niya ang maalahas ng kanyang ina sa napakamababang presyo dahil wala siyang kasama na receipt ng pagbili. Ang pramula sa pagbebenta ay napakakaunti, ngunit sapat para makapagupang ang pansamantalang tirahan na napakalayo mula sa lugar ng mga taong kilala nila. Nagpatuloy sila sa paglalakbay gamit ang pampublikong sasakyan ng mas mababang uri, umupo sa pinakalikurang sulok na may damit na basa pa rin at may amoy na hindi maganda, wala nang usapan sa pagitan nila. Abala si Arman sa pag-isip ng paraan para maligtas ang kanyang buhay mula sa pagabol ng mga nagpapaningil. Habang si Aling Remedios ay patuloy na umiyak at inalunan ng kahangalan at masamang kapalaran. Sa buong paglalakbay ng gabing iyon, ang imahe ng kalmang mukha ni Salome na umalis sa kanila sa lounge ng hotel ay patuloy na nagpapahirap sa isipan ni Arman. Nagpapaalala sa kanya na ang parusa sa pagtataksil at kayabangan ay tunay na nasakit at walang awa. Toto nilang nasa butas ng kadiliman na kanilang inukali ang mga sarili nila. Mabilis at napakasakit ang paglipas ng oras para kay Arman at kay Aling Remedios. Ilang linggo ang lumipas mula ng gabing inalis sila sa nakakahiyang paraan. Ang kanilang buhay ngayon ay naging bangungot na walang katapusan. Ang perang mula sa pagbebenta ng mga alahas ni Aling Remedios ay sapat lang para maupang ang isang simpleng silid sa isang bahay na may maruming paligid na malapit sa riles ng tren sa labas ng lungsod. Ang kapaligiran sa paligid ng kanilang bagong tirahan ay napakamaingay, alikabok at napakalayo sa komportable. Sa tuwing may malakas na tren ang dadaan, ang buong gusali ay nanginginig ng husto kasama ang nakapaparalang ingay. Ang makapal na alikabok ay palaging pumapasok sa pamamagitan ng mga puwang ng ventilasyon, tinatakpan ang sahig at mga kasangkapan sa loob nito. Ang silid na tinutuluyan nila ay napakaitang sukat. Halos walang lugar para lumipat ng malaya. Ang hangin sa loob ng kwarto ay palaging masingaw at mahinang sirkulasyon ng hangin. Ang madingding ay may kurpas na may maraming mansa ng tubig na natuyo, nagbibigay ng malungkot na kalikasan na napakalaking pahiwatig. Ang init ng araw sa tanghali ay direktang dumadaan sa manipis na bubong na yero, ginagawang parang oven ang kwartong iyon. Ginugugol ni Arman ang karamihan ng kanyang oras na nakahiga sa loob ng kwarto. Ayaw siyang lumabas sa araw dahil sa matinding takot sa mga nagpapaningil na patuloy na naghahanap sa kanya. Paminsan-minsan ay lumabas siya lang sa hating gabi nang nakabalot ng buo ang mukha, naghahanap ng murang pagkain o naghahanap lang sariwang hangin para hindi mawalan ng katinuan. Ang hitsura ni Arman ngayon ay napakapagdalamhati. Ang lalaking dati ay laging maayos ang kasuotan at may pabangong manarayos ay mukhang napakabasag loob ngayon. Ang kanyang katawan ay labis na pumayat. Malalalim na halimbawa ang kanyang mata na may madilim na bilog sa ilalim dahil sa kawalan ng tulog at walang tigil na pagpapahirap ng isipan. Sa tuwing maririnig niya ang malakas na tunog na hakbang sa koridor nga bahay o tunog na pintuan na kinakatok, ang kanyang puso ay sumisigaw ng malakas. Natatakot na baka iyon ay ang kinatawan ng mga nagpapaningil na nakahanap na ng kanyang kinaroroonan. Ang pamumuhay sa takbuhan at patuloy na takot ay ganap na ubos ang lahat ng kanyang lakas. Sa kabilang banda, ang kondisyon ni Aling Remedios ay hindi rin kalabas-labas ng kalungkutan, ngunit sa halip na matanto ang kanyang pagkakamali at mag-adapt sa sitwasyon, ang babae ay lalong nawawalan ng matwid. Madalas siyang nakaupo ng walang kibo sa sulok ng kwarto, nag-usap sa sarili tungkol sa kanyang maliwanag na nakaraan. Ayaw niyang kumain ng murang pagkain na binibili ni Arman sa tindahan sa tabing ng kalsada. Nagsasabi siya na ang kanyang tiyan ay tanggap lang ng masustansyang pagkain na niluto nga profesional na lutuin. Bilang resulta,
ang kanyang kalusugan ay mabilis na lumala, ang kanyang katawan ay madalas na nanginginig at madaling magkasakit. Ngunit ang pinakanakakayamot kay Armand ay ang katotohanang ang bibig ng kanyang ina ay hindi tumigil na magreklamo tungkol sa silit na tinutuluyan nila. Isang napakainit na tanghali, ang hangin sa loob ng kwarto ay mas mabukso kaysa karaniwan. Si Armand ay nakahiga sa patak na banig, sinusubukang ipinikit ang kanyang mata upang hadlangan ang pagpipihit ng ulo dahil sa gutom na napakasakit. Sa kabilang sulok, nakaupo si Aling Remedios habang pinagpapawisan ang kanyang katawan gamit ang isang pahina ng lumang diaryo. Pawis ang kanyang noo at lig, nakuyom ang kanyang mukha, nagpapahiwatig ng matinding hindi kasiyahan. Anong kwarto ito? Napakainit. Hindi mahinga ang hangin dito. Ang magadingding ay marumi, ang sahig ay puno ng alikabok, at ang higaan ay tigas tulad ng bato. Hindi makahingang nanay sa ganoong maliit na lugar. Dati sa bahay ng iyong asawa, ang aircon ay bukas sa buong maghapon. Bakit ka naman nagupang ganong basang lugar? Armand, gusto mo bang dahan-dahang patayin ang iyong nanay? Reklamo ni Aling Remedios ng nakakainis na boses na nakpapahirap sa tainga. Sinubukan ni Armand na balewalain ang reklamo, tinatakpan ang kanyang tainga sa manipis na unan. Ngunit ang kanyang ina ay nagpatuloy sa pagsasalita, ang kanyang boses ay lalong lumakas at puno ng mga hiling. Humanap kang ibang lugar, Armand. Hindi man lang makaroon ng malambot na higaan at mayos na sirkulasyon ng hangin, hindi dapat naroon ang nanay sa ganoong uring lugar. Matatawa ang mga kaibigan ng nanay kung malaman nila na nakatira ang nanay sa kwartong ganito kaliit. Tara na at kumuha ng utang muli. Ilipat mo tayo mula sa sumpang lugar na ito. Utos ni Aling Remedios habang tinatapakan ang paang kanyang anak ng marahas. Ang pagtapak at walang katwirang hiling na iyon ay naging tuktok ng pasensya ni Armand, namukol ang mga ugat sa kanyang sentido. Agad siyang naktayo, tiningnan ang kanyang ina ng may tingin na punong galit at galit na matagal nang napipigilan. Ang katahimikan sa kwartong iyon ay naputol ng sigaw ni Armand na kumalat ng malakas, nalampasan ang ingay ng tren na kakararaan pa lang sa malayo. Kausap pa rin ang nanay ng dignidad at mga kaibigan sa simbahan. Baliw na ba ang nanay? Mapaboritong hayop tayo, nanay. Tayo ay mga kriminal. Buksan ang mga mata mo. Wala ng marangyang bahay, wala ng masarap na pagkain, at wala ng taong hahiram sa atin ng pera, siga ni Armand. Mabilis ang kanyang pahinga habang pinipigilan ang galit na matagal na naipon. Nagulat si Aling Remedios na marinig ang pagsigaw ng kanyang anak na napakarahas. Tinitigan niya si Armand nang hindi makapaniwala. Naglalamang ka sa iyong nanay dahil sa iyo ang lahat ng ito. Kung ikaw ay isang matapang na lalaki, maaari mong makuha ang ari-arian ng asawa mo nang walang kailangang magtago tulad ng isang daga. Nang marinig ang akusasyon na iyon, natawa si Armand ng punong kawalan ng pag-asa. Tawa na puno ng matinding pagkabigo. Sisisihin mo ako, kasalanan ng nanay ang lahat ng ito. Kung sana ay napigilan ng nanay ang bibig, kung sana ay hindi ininsulto ng nanay ang aking mabiyenan sa housewarming, matutulog pa tayo sa malambot na higaan. Sinirang nanay ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng kayabangan nito. Patuloy na magreklamo ang nanay o iwan kita dito nang mag-isa at hahayaan kitang mamamatay ng gutom. Inihagis ni Armand ang kanyang hininga ng marahas, humakbang pabalik at isinandal ang kanyang katawan sa kurpas na dingding ng kwarto. Natahimik si Aling Remedios. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi, napakasakit ng loob dahil ang sarili niyang anak ay nakbanta na pabayaan siya. Ang kapaligiran sa loob ng kwartong iyon ay naging napakaibang katahimikan at tensyon. Lumayo ang tingin ni Armand, nakakaduwal na makita ang kanyang ina na patuloy na naglalagay ng sarili bilang biktima. Ngunit sa gitna ng nakakainis na katahimikang iyon, isang malakas na tunog mula sa labas ang nagpahinto ng pagdaloy ng dugo sa katawan ni Armand. Tunog ng mabibigat na bota na gumagalaw sa koridor sa harap ng kanilang kwarto, hindi lang isa kundi marami. Ang mahakbang na iyon ay huminto tumpak sa harap ng pintuan ng kanilang inupahang silid. Natigilan si Armand.
Nakatutok ang kanyang mamata sa hawakan ng pintuan na nagsimulang kumiyak ng dahan-dahan. Arman, alam naming nasa loob ka. Buksan ang pintuan ngayon o sisirain namin ito. Sigaw mapanganib na boses mula sa labas. Kasama ito ngang napakaalakas na pagkakatok ng mga kamay na naging napakaalalas ang pagyanik ng dingding ng kwarto. Iyon ang boses ng managpapaningil. Natakpuan nila siya. Malamig na pawis ang agat na bumalangkas sa buong katawan ni Armand. Nagbigay siyang senyas kay Aling Remedios na manahimik at lumayo sa sulok ng kwarto. Tinapikin ni Aling Remedios ang kanyang bibig gamit ang magkamay. Ang buong katawan niya ay nangingini ng matindi na napaktanto ang panganib na harap nila. Tumingin si Armand sa paligid ng kwarto habang naghahanap ng paraan para makalagpas. Ngunit wala kahit isang butas para tumakas. Ang maliit na bintana sa kwartong iyon ay may matibay na bakal na rehas. Tunay silang nakulong sa loob ng masingaw na kwartong iyon. Lalong naging masigla ang katok sa pintuan. Ilang segundo pagkaraan, isang malakas na pagsabog ang pumutol sa hangin. Ang nabulok ng kahoy na pintuan ay nagwasak pagkatapos suntukan ng buong lakas mula sa labas. Nalaglag ang mabisag granito, lumitaw ang pintuan sa sahig ng malakas, lumipat ang alikabok sa hangin. Mula sa mga pilipit na alikabok, lumabas ang tatlong malalaking lalaki na may mapanganib na mukha at hawak ang bastong pangpalo sa kanilang kamay. Ang kanilang mata ay punong banta na nakamamatay. Para kay Armand at kay Aling Remedios, parang huminto ang oras. Wala nang lugar para magtago at wala nang lugar para tumakas mula sa bungangang kanilang magawa. Ang tatlong malalaking lalaki ay pumasok ng may magalaw na napakalagitik. Tinatapakan ang mga piraso ng sirang kahoy na nagkalat sa sahig. Ang munting kwartong inuupahan ay agad na naging mas masikip at nakakatakot. Ang aura ng kalupitan ay nangingilwan ng malakas mula sa mga mukha ng mga nagpapaningil. Ang pinunong grupo, isang lalaki na may mahabang pilat sa mukha, ay humanig ng kanyang pangsuntok patungo sa manipis na kahoy na mesa hanggang sa nahati ito sa 2 piraso. Ang tunong ang pagkabalingang kahoy ay nagpapasigaw ng histriko kay Aling Remedios na nakbaluktot ng lalo sa sulok ng kwarto. Tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang makamay na labis na nanginginig. Si Armand ay nakatayong nakatigil, nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang paa ay parang nakadikit sa sahig. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig para magsalita, maghanap ngang dahilan o humingi ngang karagdagang oras. Ngunit ang kanyang boses ay nanatili sa kanyang lalamunan. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Armand na ipaliwanag ang kahit ano, isa sa mga nagpapaningil ay direktang nagpadalang matinding suntok sa tiyan ni Armand. Ang suntok na iyon ay napakalakas hanggang sa matumba si Armand sa sahig habang hawak ang kanyang tiyan, umubo-ubo habang nakahanap ng hangin. Hindi natapos ang atake. Nagsimula silang sikmahin at suntukin ang katawan ni Armand ng walang awa. Umungol si Armand sa sakit, nagmamakaawa sa napakahinang boses. Sinubukan niyang protektahan ang kanyang ulo gamit ang 2 braso. Ngunit patuloy na dumarating ang mga suntok at sipain sa kanyang katawang napakayanis na. Si Aling Remedios ay umiyak lang nang panonorin ang pahamod ng kanyang anak sa harap ng kanyang mata. Nais niyang tumulong ngunit ang takot na nagari sa kanya ay mas malaki kaysa sa kanyang likas na pagmamalasakit bilang isang ina. Alam niyang kahit isang maliit na kilos ay maaaring gawin ng mamalupit na lalaki na atakihin siya. Patawad, Ginong. Mangako akong babayaran ko ang lahat. Bigyan ninyo ako ang ilan pang araw. Siguradong hahanapin ko ang pera. Daing ni Armand sa gitna ng sakit na kumukupkop sa buong katawan niya. Ang dulo ng kanyang makalabi ay nagsimulang maktuho at ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Hininto ng pinuno ng mga nagpapaningil ang pag-atake ng kanyang mga kasama pagkatapos ay yumuko malapit sa mukha ni Armand. Sinikap niya ang damit sa leg ni Armand ng napakarahas, itinaas ang bahagi ng katawan ni Armand mula sa sahig. Tapos na ang iyong oras, Armand, masyadong marami kaming ibinigay sa iyong pabor. Inaakalang hindi kami nakaalam na kakapalayasin lang ng mataas mong asawa. Wala ka ng anumang magagamit para ipantaya.
Dahil hindi ka makabayad ng pera, dapat kang magbayad gamit ang iyong buhay at sakit mo. Isangla siya palabas, dadalhin natin siya sa aming base. Utos ka pinunong anak papaningil ng napakalamig na boses. Agad na hinawakan ng dalawang kasama niya ang mga braso ni Arman, handa nang bitbitin palabas ng kwartong iyon. Nagpumilit si Arman gamit ang natitirang lakas, sumiga at tumatawag sa kanyang ina para humingi ng tulong. Ang matinding kaguluhang iyon ay nakaakit ng atensyon ng mga kapitbahay sa paligid ng kwarto. Ilang iba pang nakatira ay lumabas na sa kanilang mga kwarto, sumilip sa malayo ng may napakabahong mukha, napagtanto na ang sitwasyon ay lalong nagiging hindi makontrol at maaring manganib sa kaligtasan ng marami. Isa sa mga kapitbahay ay lihim na nakipag-ugnayan sa mga autoridad gamit ang kanyang telepono. Tumpak ng matagumpay na mabitbit na mga nagpapaningil si Arman hanggang sa koridor sa harap ng kwarto. Isang napakamalakas na sirena ang narinig na papalapit mula sa direksyon ng kalsada. Ang tunog na iyon ay nagpahintong lakad nung tatlong malalaking lalaki agad. Nagsimulang lumabas ang gulat sa kanilang mga mukha. Napagtanto nilang gumawa silang napakalaking kaguluhan sa isang masikip na lugar ng tao. Ang pinuno nila ay nagbigay ng senyas para palayain si Arman at agad-agad na makaalis bago dumating ang mga pulis. Inihagis nila ang katawan ni Arman sa sahig ng napakarahas pagkatapos ay tumakbo ng nagmamadali sa koridor na kabilang direksyon ng pangunahing pintuan. Nasubasop si Arman sa sahig ng koridor ng walang lakas. Ang kanyang pahinga ay panpan, tumutulo ang dugo mula sa kanyang ilong at labi. Gumugulong palabas ng kwarto si Aling Remedios, lumalapit sa kanyang anak habang umiyak ng marahas. Niyakap niya ang ulo ni Arman, pinagtatangisan ang masamang kapalaran na dumating sa kanila. Ilang sandali pagkaraan, isang grupo ng pulis na may opisyal na uniforma ay dumating sa lugar ng insidente. Pinagkalasin nila ang managsisiksikan ng mga kapitbahay at agad na siniguruhan ang lugar. Ang ilan sa mga pulis ay agad na humabol sa mga nagpapaningil na nagsisikap na tumakbo, habang ang iba ay lumapit kay Arman at kay Aling Remedios para kumuha ng impormasyon. Isang pulis na may mataas na ranggo ang humingi na ID card ni Arman para ma-record bilang biktima ng pag-away. Sa nanginginig na kamay, ibinigay ni Arman ang kanyang ID mula sa kanyang manipis na pitaka. Sinuring ng pulis ang pangalan at personal na impormasyon ni Arman gamit ang espesyal na kagamitang direktang konektado sa pangunahing database. Ilang segundo lang ang lumipas bago nagbago ang mukha ng pulis sa napakatibay na hitsura. Tinitigan niya si Arman ng matalas pagkatapos ay nagbigay ng senyas sa kanyang kasama na dalhin ang makagamitang panggulong. Ginoong Arman, inilalagay naming ito sa inyong hawak hindi lang bilang biktimang kaguluhang ito, kundi bilang pangunahing suspek sa kasong malaking pandarambong ng pondo ng kumpanya. Ipinagawan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo na kinakatawan ng team ng abogado ng Ginang Salome ang lahat ng ebidensya ng krimen ilang linggo na ang nakakaraan. Kayo ay dineklara ng bilang isang fugitive ng mga autoridad. Wika ngang pulis sa napakapormal at hindi matutumbalang tono. Nang marinig ang pahayag na iyon, para sa mundo ni Arman ay ganap na bumagsak. Ang kanyang katawang mahina na mula sa mga suntok ay lalong naging Wala siyang kahit anong lumalabas na pagtutol ng hinawakan ng pulis ang kanyang kamay pabalik at nakalagay ang malamig na bakal na panggulong sa kanyang pulso. Sumigaw ng lakas si Aling Remedios, hinihila ang uniporme ng pulis at nagmamakaawa na huwag dalhin ang kanyang anak. Ngunit ang pulis ay maikting na kumikilos na nagpapatalo kay Aling Remedios sa kanyang anak. Si Armand ay pinatnubayan papasok sa sasakyan ng pulis, iniwan ang kanyang ina na nagwawala at umiyak ng histeriko sa dusty na lupa. Ang kapalaran ni Armand ngayon ay natiyak na gagugol siyang maraming taon sa loob na malamig na gabakal na kulungan para tubusin ang lahat ng kanyang krimen. Mabilis lumipas ang oras, ilang buwan pagkatapos ng pagdakip kay Armand, ang buhay ni Aling Remedios ay nakarating sa pinakaibabang antas.
Matapos makulong si Arman, agad na inalis si Aling Remedios ng may-ari ng inuupahang silid dahil hindi nakabayad ng renta at itinuturing na nagdala ng kaguluhan sa lugar na iyon. Ngayon siya ay namumuhay ng mag-isa, isang taong walang tirahan na wala ring matirahan. Ang kanyang katawan na dati ay mataba at mayos ay naging napakapayat, nakabaluktot at marupok. Ang kanyang mukha ay punong ng kulubot at mansang ang putik ng kalsada. Ang kasuotang-suot niya ay basak-buting damit na hindi na dapat isuot pa. Ang kayabangan na dati ay palagi niyang korona ay ganap na nawasak at naging alikabok. Para makayang mabuhay at makakuha na titirang pagkain, napilitan si Aling Remedios na tumanggap ng pinaka-kinamumuhiang trabahong gusto. Nagtrabaho siya bilang tagahugas ng plato sa isang karinderya sa gilid ng kalsada na ginagamit ang tarp na bubong. Araw-araw mula hapon hanggang hating gabi, kailangan niyang maupo sa likod ng kainan, nahuhugas ng daan-daang maruming plato na may mabahong amoy gamit ang limitadong tubig. Ang kanyang mga kamay na dati ay palaging nakasuotan ng mahal na alahas ay naging magaspang punit-punit at madalas na namumuklat dahil sa matigas na cleaning liquid. Umungal siya sa sakit, ngunit hindi siya naglakasloob na huminto dahil takot siyang palayasin ng kanyang amo. Ang may-ari ng karinderya ay isang taong napakasungit, madalas na nagsisigaw at nagmumura kay Aling Remedios kung mabagal ang trabaho nito o may natirang mansa sa plato. Isang napakalamig na gabi, ang makalsada sa harap ng kainan ay medyo mahinahon na. Nakaupo si Aling Remedios sa likod na sulok, kinukusot ang kanyang paa na napakasakit pagkatapos ng maraming oras na nakayuko. Biglang isang napakamarangyang sasakyan ang huminto tumpak sa kabila ng kalsada. Ang presensyang sasakyang iyon ay napakahalata sa simpleng lugar na iyon. Ilang taong maayos ang damit ay bumaba mula sa sasakyan, sinundan ng isang mag-asawang matanda at isang babaeng may buhok na nakakuha ng tumbling na nagpapahayag ng napakamagandang kahinahon. Iyon ay ang tatay, nanay at si Salome. Dumating sila na may daladalang dose-dos ng kahon ng masasarap na pagkain at mga sobre na naglalaman ng pera para ipamigay sa mga walang tirahan at mga manggagawang nahihirapan sa paligid ng kalsada. Nang may libreng pagkain na ibinibigay, narinig ni Aling Remedios ang tunog nito at ang kanyang tiyan na buo pang simula ng umaga ay nagtunog agad. Ang gutom ay nalampasan ang kanyang kahihiyan. Pinilit niya ang kanyang sarili na tumayo, lumakat ng paurong pasok na tinatago ang kanyang maruming mukha dahil ayaw niyang makilalang kahit sino. Tumayo siya sa huling hanay, inunat ang nanginginig na kamay nang dumating ang kanyang pagkakataon. Ang nagbibigay kahon ng pagkain ay ang tatay ni Salome. Ang babaeng may kagandahang kalooban na lalaki ay ngumiti ng mainit nang makita ang natandang babae sa harap niya. Hindi niya nakilala ang mukha ng kanyang biyenan na dati ay laging nanghihina sa kanya. Para sa tatay ni Salome, ang babae sa harap niya ay isang kawawa at nangangailangan lang na taong nangangailangan ng tulong. Nang may buong pagmamahal, ibinigay ng tatay ni Salome ang isang kahon ng mainit na pagkain at isang sobra na naglalaman ng malaking halaga. Tanggapin mo ito. Sana makakatulong ito sa pasanin ng buhay nga ate. Huwag kalimutang kumain ng marami para manatiling malusog at malakas na harapin ang araw-araw. Wika ng tatay ni Salome ng tunay na tapat. Ang kanyang ngiti ay nagpapahayag ng hindi kapani-paniwalang kabutihan. Tinanggap ni Aling Remedios ang kahon ng pagkain at ang sobra ng nanginginig ng husto ang makamay. Ang boses ng lalaki sa harap niya ay nagbalik ng alaala ni Aling Remedios sa pangyayari sa salangang marangyang bahay ng dati. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang mukha, tinitignan ang mukha nga ni Salome mula sa malapit. Ang napakasakit na pinaksamang damdamin ay agad na dumating sa kanyang dibdib. Ang luha ay agad na namago sa kanyang mamata. Ang makamay na dati ay kanyang hinina, ang makamay na dala ang baul ngang pagkain na tinatawag niyang pagkaing baryo. Ngayon ay ang makamay na nagliligtas sa kanya mula sa gutom. Nais ni Aling Remedios na magsalita, nais niyang humingi ng tawad, ngunit ang kanyang boses ay natigil sa lalamunan. Ang napakalaking pagkakasala at pagsisisi ay nagpatuloy sa kanyang dila.
Yumuko lang siya ng dahan-dahan habang napaluha ng tahimik, tinanggap ang karmangang kaloban na pinakamasakit sa kanyang buhay. Pagkatapos ipamigay ngang tatay ni Salome ang huling kahon ng pagkain, ang pamilyang napakamagandang kaloban ay muling pumasok sa kanilang marangyang sasakyan. Si Aling Remedios ay nanatiling nakatayo ng walang kibo sa tabingang kalsada. Mahigpit na niyayakap ang mainit na kahon ng pagkain sa harap ng kanyang dibdib, habang ang kanang kamay ay kumakapit sa sobremula sa tatay ni Salome. Tinitignan niya ang marangyang sasakyan na dahan-dahang gumagalaw pasulong, umaalis sa lugar ng kalsada patungo sa gitnang lungsod. Wala kahit isa sa kanila ang lumingon sa kanya. Para sa pamilya ni Salome, si Aling Remedios ay bahagi lamang ng dumadaan ng buhay sa kalsada. Isang figura mula sa nakaraan na wala ng kahulugan sa kanilang ngayon na mapayapa at masayang buhay. Nang ganap na mawala ang sasakyan sa paningin, bumagsak ang lahat ng depensa ni Aling Remedios. Ang kanyang paa ay hindi na kaya ang bigat ng kanyang katawan, natumba siya sa matigas at malamig na bangketa. Nagpapahintulot sa kanyang maluha na dumanas ng marami sa kanyang maruming pisngi. Binuksan ni Aling Remedios ng dahan-dahan ang sobre na hawak niya. Sa loob ay ilang tiklop na prang may mataas na halaga. Higit pa ang halaga kaysa sahod niya sa buong isang buwan nang nagsisikap na nahuhugas ng plato. Ang kanyang dibdib ay nagkulog habang pinipigilan ang isang umaalinggaw na iyak na napakasakit. Ang kanyang isip ay lumipad muli sa araw ngang housewarming ng bagong tahanan. Naalala niya nang napakalinaw kung paano lumabas mula sa kanyang malabi ang malupit na mga salita ng may ganap na pagmamalaki. Inuutos sa mga biyenan na kumain sa marumi at maruming kusina at tinatawag ang kanilang pagdating bilang kahihiyan. Ngayon ang katotohanan ay tinampal siya ng walang awa. Ang taong itinuturing niyang kahiya-hiya ay nagtataglay ang pinakamaayos na puso. Pinakain siya ng walang pagtatangi. Habang ang kanya mismo na naramdamang pinakamagalang ay kailangang manghingi ng kabutihan mula sa taong kanyang itinatapon. Ang kamalayan sa karma na tumama sa kanyang buhay ay nagpapanangis ng histeriko si Aling Remedios sa gilid ng kalsada. Pinagtatangisan ang kanyang kahangalan na winasak ang kinabukasan ng kanyang anak at ang sariling buhay. Samantala, sa isang lugar na napakalayo mula sa malamig na kalsada na iyon, ang buhay ni Salome ay umikot sa perpektong kaligayahan. Sa isang maringal na gusaling opisina na nagsasagawa ng matangkat sa gitnang lungsod, si Salome ay nakaupo ng maganda sa upuan ng punong direktor. Ang kanyang opisina ay napakalawak. Nililimitahan ng malalaking salamin na nagbibigay ng magandang tanawin ng buong lungsod. Wala nang kulubot ng kalungkutan sa kanyang noo. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng katalinuhan, katibayan, at napakalaking pagtitiwala sa sarili. Matapos alisin ang masalot sa kanyang buhay, ang kumpanyang pinamumunuan niya ay nagsimulang lumago ng napakatulin. Bawat desisyong ginawa niya ay laging nagdadala ng malaking kita. Ang kanyang mga empleyado ay lubos na gumagalang sa kanya hindi lang dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa kanyang pagiging matatag ngunit nagpapanatiling makatao. Napatunayan ni Salome na ang isang babae ay maaring tumayo sa sariling mapa, itayo ang kanyang kaharian at protektahan ang mamahal niya nang hindi umaasa sa maling lalaki. Nang hapon na iyon, makatapos ng iba't ibang mahalagang pulong, naghanda ng umuwi si Salome. Ang kanyang personal na driver ay naghihintay na sa pangunahing lobby, nagbubukas ngang pintuan ng kanyang marangyang sasakyan ng may napakagalang na paraan. Ang paglalakbay pauwi ay palaging ang pinaka-inaabangan na sandali ni Salome. Hindi na siya bumabalik sa bahay na punong pagpipigil at biyenan na laging humihiling ng pag-atensyon. Ang sasakyan ay pumasok sa isang eksklusibong lugar na may pinakamataas na antas ng seguridad, pagkatapos ay huminto sa harapan ng isang marangyang bahay na higit na malaki at maringal kaysa lumang bahay niya. Ang bahay na ito ay espesyal na idinisenyo na may napakamalawak at magandang hardin ng mga bulaklak sa harapan, lugar kung saan ang kanyang magulang ay madalas na gumugol ng oras sa umaga. Nang humakbang si Salome papasok sa bahay, agad siyang sinalubong ng init.
Ang napakalawak at komportableng sala ay punong-tunong tawa. Ang tatay at nanay ni Salome ay nakaupo ng maginhawa sa malambot na sofa, inuinom ang mainit na inumin at kinakain ang merienda. Sinalubong nila ang pagbabalik ng kanilang anak ng mayakap at halik ng pagmamahal. Ang buhayng tatay at nanay ni Salome ngayon ay napakaligtas. Inaalagaan sila tulad ng isang hari at reyna sa loob ng palasyo. Lahat ng kanilang pangangailangan ay naabot. At ang pinakamahalaga, wala nang kahit isang insulto o mapanghamak na tingin ang kailangan nilang harapin sa araw-araw. Madalas na dinadala ni Salome ang kanyang mamagulang sa paglalakbay, pinag-e-enjoy ang bungang kanyang pagsisikap at binabayaran ang lahat ng nawalang oras dahil sa kanyang nasirang kasal. Sa loob ng bayang punong biyaya, wala ng lugar para sa mga mapagkamkam. Naroon lang ang kapayapaan, pasasalamat at tunay na pagmamahal ng pamilya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay kabaliktaran ng katotohanang kailangang harapin ni Aling Remedios sa gabing iyon din. Ang kanyang iyak ng pagsisisi sa gilid ng kalsada ay kailangang bawasan agad nang ang boses ng mapanganib na sigaw ay tinawag ang kanyang pangalan mula sa direksyon ng karinderya. Hoy, Remedios, huwag kang tambay lang diyan sa kalsada. Huminto ka ng manghingi ng limos at bumalik dito. Ang mamaruming plato nga customer ay nagtatambak na tulad ng bundok. Kung tamat ka ganyan, mas mabuti ka pang lumayo at huwag aasahan na bibigyan kitang sahot ngayong gabi. Sigaong may-aring karinderya habang nagtataas ng kamay sa baywang sa harap ng pintuan ng tent. Ang kanyang mukha ay galit nang makita ang kanyang manggagawa na nakaupo lang at umiyak sa bangketa. Nagulat si Aling Remedios. Agad niyang pinunasan ang kanyang ngaluha gamit ang likod ng kanyang magaspang na kamay. Inilagay ang kahon ng pagkain at sobre sa loob ng bulsa ng kanyang damit ng malalim. Sa pahihintong hakbang na pinipigilan ang sakit sa kanyang matuhod, nagmamadali siyang lumakad patungo sa likod ng kainan. Ang lugar sa likod ay napakalayo sa angkop. Iyon ay isang makitid na koridor na natatakpan ng lumang tarp, lugar kung saan ang natitirang basura ng pagkain at tumpok ng maruming plato ay nandun. Ang amoy ng bilasang isda at mga sobrang pagkain ay nakahalo sa ganap na tubig sa sahig. Nagpapaidlip ang init mula sa kalan sa tabi nito sa kanyang mukha. Agad na tumutulo ang pawis nang pumasok siya sa lugar na iyon. Dahan-dahang yumuko si Aling Remedios sa harap ng dalawang malaking timba na puno ng may bula at maruming tubig. Sa tabi nito ang tumpok ng plato na maruming natitirang pagkain ay mukhang hindi maubos. Kumuha siyang basahan na maasim na naging magaspang, ibinabad ito sa tubig at sinimulan na ang pagkuskos sa ibabaw ng bawat plato ng isa-isa. Agad na kumapit ang sakit sa kanyang mapalad nang ang kanyang punit-punit na balat ay nahalikan ng matigas na cleaning liquid na iyon. Umungal siya sa sakit ngunit hindi siya naglakas loob na tumigil dahil natakot na mapalayasin ng kanyang amo. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagod na napakalaki. Sa gitna ng kalungkutan at pagdurusa na bumabalot sa likod ng tent ng karinderya na iyon, muli na namang tumulo ang luha ni Aling Remedios, nahulog tumpak sa loob ng timba ng maruming labahan, habang patuloy na kinukuskos ang nagtatambak na plato, walang tigil na inulit ng kanyang bibig, ang magasalitang patawad na hindi na maabot pang taong pinakainilalaan niya. Ang imaheng salang marangyang bahay, ang malambot na sofa, at ang mga panauhing ng papuri sa kanya ay parang ilusyon ng nakaraang buhay na hindi na niya maabot pang muli. Ang isipan niya ay paulit-ulit na inuulit ang malupit na sinabi niyang pangungusap ng may pagmamalaki. Ang karma ay tunay na gumagawa ng napaka-matematiko at maayos. Dati siyang nandiri makita ang magulang ni Salome at inutusan silang kumain sa maruming kusina. At ngayon sinagot ng batas ng Diyos ang kanyang kayabangan ng napakasakdal. Si Aling Remedios ay gagugol NG na lalabing panahon, NG kanyang buhay sa lugar na ito. Nakaupo sa bulok na lupa, tiis sa init at singaw, at nahuhugas ng mga natitirang pagkain ng ibang tao sa pinakamaruming kusina nang walang kahit isang taong magmamahal sa kanya.
isang katapusang napakaangkop para sa mga lumimot sa kanilang pinagmulan at naglakas loob na suklayan ang kamay na nagbibigay ng kanilang kabuhayan.